Bago kami magpunta sa aming destinasyon para sa makipamuhay, kami ay nagkita-kita ng madaling araw sa Letran para mag-meeting, mag-check ng attendance, i-orient kami ng aming mga facilitator at para basbasan kami ni Father Rector. Kaming lahat ay excited ng makapunta at maranasan ang pakikipamuhay. Unang araw ng pagdating namin sa Barangay Masinaw, kami ay pumunta sa Barangay Hall para ibigay ng aming facilitator ang bawat magka-partner sa kani-kanilang pamilya. Nakita namin ang masasayang muka ng aming mga naging nanay at tatay, gayon din sa aming mga naging kapatid. Nakipag-banding kami, tumulong kami sa gawaing bahay at sumama kami sa hanap buhay ng aming pamilyang tuluyan. Kahit na ilang beses nang may makipamuhay sa Barangay Masinaw, pinaparamdam pa rin nila na welcome pa rin ang Letran Calamba para sa kanila. Sa ikalawang araw, kami ay gumising ng maaga para tumulong sa paglilinis ng taniman sa may Barangay Hall. Naging madali ang trabaho nila sa pagtutulong-tulong naming lahat. Pagkatapos aming tumulong sa paglilinis, tinuruan naming mag-ehersisyo ang mga kabataang edad 4 pataas. Tinuruan din namin sila ng iba't ibang aralin na pwede nilang matutunan tulad ng math, spelling, pagdodrawing. Nang dumating na ang hapon, naghanda na ang lahat para sa Solidarity Night kung saan magtitipon-tipon ang lahat ng mga host family para makipagbanding at magpakasaya. Ang gabing iyon ay hindi lang mga bata ang nag-enjoy, kundi pati ang matatanda. Nabusog silang lahat sa hinanda naming sopas at tinapay. Ang huling araw ay ang araw ng pamamaalam. Nung umaga ay nagsimba kami kasama ang aming mga host families. Pagkatapos ay sa kanya-kanyang bahay para magpaalam at mag-iwan ng aming mga munting regalo para sa kanila. Nang dumating ang hapon, kailangan na kaming umalis sa Barangay Masinaw. Ang hapon na yon ang huling pagkakataon para makasama at magpaalam kaming mga estudyante sa aming tinuring na magulang at kapatid.
Ang iba naming classmate ay naging malapit sa kanilang host parents kaya hindi maiiwasang maluha o malungkot. Ang iba naman ay masaya dahil sa naging experience nila sa Barangay Masinaw. Ang Makipamuhay 18 ay isa sa mga hindi makakalimutang experience sa pag-aaral ng Soksal at Teo 4 dahil hindi lang grades ang makukuha mo kundi ang magagandang experience at mga bagong aral na matututunan. Kaming lahat ay nagkaisa para maging masaya at makabuluhan ang makipamuhay na ito. Dahil dito, nagkaroon kami ng mga bagong kaibigan, hindi lamang sa mga kapwa estudyante ng Letran, kundi sa mga mamamayan din ng Barangay Masinaw. Ako si Marpa, si JB, si Ian! Ano ba? Marpa, Ian! Ayan, JB, tsaka si Justin. Ngayon, ano problema din sa mga na walang tubig? Walang tubig! Bakit mga kuya? Ngayon, talaga naman. Ito po ang tinatawag naming pagbuhay po ng bomba. Step 1. Dapat meron lang kayong Tubig, konting tubig. tubig. Konti lang. Oh. Siyempre, para po mabuhay ang patay na poso, para po siyang alaman na kailangan diligan. Konti lang, konti lang. Oh. Konti lang ho. Pakita natin. Oh, pakita po. Okay. Bomba. Bomba. Konti pa, konti pa. Konti ba? Konti pa. Oo, may na. Oo, ayan na, ayan na. Ayan siya. Lalabas na. Siyempre, pagkakatapos po magbomba, kailangan po ibalik ang tubig na sinalin. Ngayon, ano problema? Sobrang po. Sumobra yung dami ng tubig. Sumobra yung dami. Science. Ito ang miracle poso. Ganun po magparami ng tubig sa mundo. Kalokohan. Dapat meron kayo. Reserva lagi. Kailangan natin reserva. Oh, ayan! Tayo! Pare, Bomba mo! kamalasan po. Malata! Okay, picture mo na, baby.